excited ako na finally makikita ko na nga itong si Just Chi on the Jing pickup. Masakit yan ha. Masakit yan. Yan ang isa sa mga kailangan din problemahin ngayon ng Team Flash Page dito kung paano nila magagawa ng counterplay ngayon. Itong si Jing na gamit ni Just Chi. Pero mga kaibigan, we are now the second game of the Series 1. Team Flash Page versus Blacklist International. We see makakaabot nga ba dito magkaroon ng pagkakataon ang Blacklist International for this last win na kailangan nila para makaabot sa ating grand final. Ayun na naman, si Chami ginugulo na naman ang dalawa. Si Elmina talaga, favorite lane niya yan sa top lane. Pero si Violi, ginugulo rito ng Blacklist. Pero wala, nasecure pa rin ang red buff. Kuha na para sa kanya. And nasa top lane natin, by the way, 5 minutes stream delay tayo. Sabi niya, gamitin na lang daw natin yung English na pangalan ni Dachao. Stormy daw pangalan yan. Naku, mahirap yata kung Stormy ang tawag natin yan. Mahirap kasi siyempre kailangan din natin i-guide yung mga bagong players pag gusto nilang hanapin yan sa game mismo. Hindi naman Stormy yung makikita nila. Kaya yung... Parang weird na Stormy yung pangalan. Stormy, no. Parang X-Men, no, RP? Oo, iba na. Si Professor X na may kita natin dito, RP. Ito, we are back to the ball game mga kaibigan. Mukhang sinusubukan ngayon ng Team Flash PH na invade sa Just Chi, pero Just Chi was able to get away easily habang tumulong. Nagtawag daw siya ng mga tropa niya dito. Tulungan niyo ako mga kaibigan dahil medyo nahihirapan ako dito. Pinakap na lang salamin na. Pero ito rin salamin. Pero wala silang magawa dito dahil walang nasa loob ng salamin. Oo nga wala eh. Yun ang one way to counter Jing umalis kayo dun sa salamin. Pero kasi pagdating ng late game, medyo wala ka ng no choice eh. Kailangan mo talagang lumaban, especially kapag well-placed yung kanyang ultimation dito. Helmina, hinaharot pa rin ng Blacklist. Uy, na-stun! Ito naman ang sisi na ginawa doon ni Aaron, pero kulang pa rin sa vitamins kasi mag-isa lang naman siya sa gitna. And they're now moving towards the bot side of the map. Zhangfei is going in. Si Chaz, kakayanan niya ba niya? Dalawa kanyang kalaban dito, pero nakuha yung ibong Adarna. Hindi pa yung Adarna yan, parang swan. Ito yung ito na, nakuha nila kayo ng red buff and up. Easily stolen by Just Chi. And medyo too late na to apologize kayo ng rest of the members of Team Flash PH para makaresponde at papigilan yun. Ang snitches no? Talagang binabakasot yung tatlong members dito ng Team Flash PH habang itong si Violi. Understandable, galit na galit. Inagaw mo ba naman yung red buff? No, talaga masakit talaga yan. Wala pang monster form dito si Chaz ha. Pamaya pag nag-monster form yan, nagalit na galit talaga yan pag nagkataon. Sa ngayon, nakikita natin na bubuti sila sa top side. 7 seconds on the clock bago mag-start yung ating mag-spawn, yung ating Tyrant and Overlord. Pero dito naman yung positioning kagad ng Blacklist dito. And Team Flash PH going to the bot side right now. Diba? Ito si Elmina. Nagawadali mga kaibigan, nakap. Bigyan mo na isang magandang nakap. Hindi umabot. Ang ganda ng tulak ni Chaz. Hindi nakatumbling yung robot. Sayang, makakita na sana tayo ng ikot-ikot ni Jetro no? Kaso nga kinulang at hindi nga niya nakuha yung kanyang initiation. And ladies and gentlemen, kung hindi pa kayo nakakabili ng hero, eto, maganda to sa ladder. Laging nababanto So, good luck kung magamit nyo. Ladies and gents. At sa ngayon, bot lane mga kaibigan, ganun pa rin naman nangyayari sa atin. May ako nakita, sabi ni Osiris, si Jing Chi daw to. Hindi na to si Just Chi. Jing Chi na tawag sa kanya kasi Jing tsaka Just Chi. Pwede. Nakuha na naman ang ibon mga kaibigan ng Blacklist. Ito naman yung pressure na binibigay nila. Really preparing for the Tyrants right now. Pero they're not moving really deep. They're really gonna try to give some pressure against Blacklist International. Tatlo lang sila dito 3 versus 4 kung sakali man. Pero Tyrant balik simulan dito ngayon ni RTG. Pero instead, they just back away and clear the minion wave muna in the mid lane para at least pagbalik nila dito, meron na siyang enough experience to level up some more. And also gold, pero mukhang wala, libre lang. Libre lang, RP. Medyo mahirap labanan ng Jing na may salamin-salamin. Kaya tama yung respeto rito ng Team Flash. And going for the trade, Overlord na lang muna ang kanilang pagtitripan dito. 1-to-1 in terms of objective. Then again, syempre combat power ang hinahanap mo kasi sa early stages ng laro. Lalo na meron kang umaapoy na early on Golden Kite. Oy, masa sa loob. Ay, sumobro! Lang, medyo malalim ka dyan. Naku, kuya mo, Chaz. May sigaw naman. Dito pa si Aaron. Pag nagkataon, pero siya tumulong para magbigay ng pressure against your opponent. Buti na lang, naging maingat doon ng Team Flash PH kasi pag nagkataon, delikado sila talaga. Yep. And right now, slowly but surely, may mga baby dragons tayo dito.
papasok sa loob, lalabas din naman. Pero yung topside, nakikita natin kung gaano din May harutan lang. tindi yung pressure na binibigay ni Dharma against ni, Tsaka pinakita lang din kanina, RP, yung lower thirds nga natin na Frenzy, which is yung isa sa mga common spell nga na meron tayo dito na pag pinindot mo, tataas yung damage mo. Kadalasan ginagamit yan para sa mga hero na meron ng maraming flash or marami ng dash. Hindi na kailangan ng flash nun, so additional damage na lang, which is perfect for Arlie. Yes, yan, gamit niya ni Shino. Rather ni Golden Kite, kasi paborito ni Shino yan pero si Golden Kite ang may hawak ngayon. Itong si Arlie. Pero both side mga kaibigan, Golden Kite going in, pero going out din naman after. Mukhang hindi sila naging synchronized doon sa nangyari dito mga kaibigan. Naku! Overspeeding mga kaibigan, masyado ka malalim sa tower dito. Pero si Elvina, nakapag-flash away. AA Road, hinahabol siya dito. Pero sa Joshi, ang priority niya ay ang pagkuha ng red top. First blood at sumalungan ng tower shot doon si Chaz. And that is all is good in the hood para sa Team Flash. Ang problema lang ay naagaw na naman ang kanilang red buff dito. Ganda ng flash para maiwasan yung apoy-apoy dito ni Aaron. At dahil nga meron siyang shield, yung damage over time hindi sumapa. At sa vitamins, kulang na kulang mga kaibigan. Pero first shift turret naman dito ay na-trig lang ng bagya ng Team Flash PA. Sige, palitan tayo ng tower. Pero ngayon, sinusubukan din ni Shino ng depensa na kanilang second tier tower na bot side. Helmina nagagaling sa likod, nagmamadali. Uutugin na naman niya mga kaibigan ng kanyang kalaban. Bigyan mo ng ikot. Ikot! Here comes the bait! Take it on the spin. And now, hindi siya yata pumunta kay Golden Kite dito. Pero no problem kasi sakto-sakto lang naman para sa kanila. Another kill for them. A trade for the tower. Yup. Ganda ng mangyayari ngayon para sa side ng Team Flash. Even itong si Chami 1 ay pinapahirapan ng dalawang members dito ng Team Flash PH. In terms of gold, hindi naman nalalayo RP. Actually, 400 lang yung disparity nila. Let's look at the items and see kung ano yung nagiging pathing ng build ng mga players natin dito. Si Supremo, instead of going for tankiness, mas pinili niya maging damage cheater. So, yan yung isa sa mga bagay na kailangan natin din bantayan as we move forward. Kasi masakit ang mga sibat-sibat dito ng isang hero. Parang yun yung gusto niya sabayan dito, yung AoE damage ni Golden, rather ni Joshi. Sige, if you have the mirror domain, sige, pwede ka naman magamit yung Fate Rewind, sabayan tayo ng AoE. So, pwede sila magkaroon ng damage dyan dito nagkataon. So, Premo, delikado ang kanyang buhay, pero makaka-easy ni Bobby D lang yun Pwede makatakas na walang problema kasi. Pangatlo na to, RP Iiwan ng mga... Oo nga, parang lahat. Joshi kaya ay kalimutan na kaya ang kanyang sariling jungle. Oo nga, no. Pangatlong sinukuha niya. Na yan na nakuha kay Musashi. Yes! Napakalalim naman mga kaibigan ni Zhangfei dito. Salamin! That's going to be the mirror domain pero nawala ka agad. Kasi lumabas na naman siya kaagad dito. Sa ngayon, okay lang kasi nakuha na naman ng isang kill. Pero kaya ba nilang Uy! Yung tower sa puti nakuha din ng mga minions. Uy! Inanay, ninanggam yung torre dito sa may bandang ibaba. And all of a sudden, we have a tower advantage in the side of Blacklist. Kaya sila nag-disengage na kasi jobs done na. Pare, nakuha na nila yung kill. And naku, si Viole, tinangkang gumante. Kaso wala Nandito si Kuya Justy. At ayan, hindi ka makakaagaw sa akin dito, sabi ni Kuya Justy. Wait a minute, Tyrant is up pero mukhang bibigay yata dito ng Blacklist International na pwede nilang sanang kunin, pero I don't think they will try to contest this one kasi tower naman ang nakuha nila sa top lane dito at pwede pa silang second tower, pauwi pa lang naman dito si Kuya mo RTG, di ko lang kung aabot siya ang time. Overlord is up mga kaibigan para din naman dito na pwede kunin ng Blacklist International. Would they be able to try to go for this one? Pero tower na lang indeed. Oops, Supremo, ginamit na naman ang kanyang Fate Rewind! Nabuhay RP, nabuhay! Wow! Bubuhayin. Rewind, my friend. Yun yung mechanics ng mga ng Eno rito na nakakapalo. Grabe naman! Karpentero yan Karpentero! Oy! Solo kill! Musashi! Viole mga kaibigan, nakuha dito ni Joshi. Ikaw ang kauna-unang biktima ng salamin ni Kuya Joshi. At nadali kagad siya. Ang lupit na pagkabuhay ng tower. Hindi lang nabuhay. Lapas kalahati pa yung HP. Kung ano yung buhay niya 5 seconds ago, ibabalik din talaga. Dami. Dapat pala bagalan, no? Bubuhayin ako dito. Finally, nakita na natin yung competitive dito sa Pilipinas. Yes, possible yan, ladies and gents. Talagang bubuhay yan. Nagre-reconstruct yan.
job's done, sabi. Literal. Work. Literal na jobs done. So, sabi niya na siguro sa isip niya, okay, let them cook. Pero siya pala yung nagluluto. Siya pala yung nagluluto. Sakto yung pagdating niya. Yapi. 5 seconds yung mga evolved objectives na natin dito ay mabubuhay na. Kaya maganda to para sa Blacklist kasi nakaposisyon na sila. Agaw na naman ng buff review. Nako, agaw na naman. Pero remember, wala na tayong primal band dito. Pero Joshi will now move towards the Tyrant habang yung iba sa kanila ay nasa Overlord. Tignan mo naman, ilan yung si Joshi ngayon. Parang dalawa. Kagebuchin times 2 siya nangyayari pag sumusolok siya ng Tyrant. And that's going to be a secured Tyrant for them. Hindi nila i-expect yan for sure. Pero sinagawa rin dito, nakap dito mga kaibigan, natulak palayo! At pinagtatahik, kinukutsil yung mga kaibigan. Pero mukhang mga delikado ang buhay ni Kuya Muchas na nabuhat because of the first tier tower na nasa mid lane pa. They don't have enough damage. Cooldown kasi yung Mirror Domain or P. Kasi ginamit niya ni Just Chi para makuha nga yung Tyrant. Ay! Hindi na mabubuhay yung Torre sa taas! Wala yung karpenterong si Haynor. Hindi na wala this time. Sabi nga ni Thanos, pre, no resurrections this time. No. Wait lang. Sabi niya kay Loki. Ay, teka lang akala ko sisimulan ni Just Chi yung Overlord. Hindi pa pwede kasi kita niyo sa may bandang taas yung nagka-countdown 40 seconds. Yan ang most likely yan yung timing din ng Primal Band kasi yan yung duration din ng Tyrant buff na nakikita niyo sa ilalim ng mga paa ng mga members ng Blacklist. Merong kidlat, Stormy sila, Erpy. So yan, ibig sabihin yan, di pa sila pwedeng kumuha ng iba pang pwede nilang kuha yung objective like Overlord. So kailangan nilang hintayin. 19 seconds lang naman, nakapesto ngayon ng Blacklist. I think right now what they're doing is stopping them. Hindi mo naman, kinakat nila ngayon yung kanilang kalaban so that they can just easily get the Overlord. Ayaw nilang i-let go to kasi ito na yung may Mother Dragon eh. Ito na yung may Daenerys na kasama. Pero sa ngayon, wala muna mangyayari dito. Ang ganda na ginagawa ang pressure ngayon ni Chami One and the Joshi sa both side Wala rin talaga, parang talagang out macro yung nangyayari dito Team Flash PH. Ilang beses na natin nakita na yung kanilang red buff ay naagaw dito ng walang contest ng Blacklist. And ngayon, Overlord ang pagtitripan nila. Naku, sakto-sakto naman ang dating mga kaibigan ni Joshua dito. Imagine ang galing siya sa bot lane, biglang nasa jungle na at nandun kagad sa Overlord. At kasama nila si Dracarys, yung top lane ay still napupush ng mga minions dito. Ang ganda ng macro play indeed as Otolus mentioned. Natignan mo naman ang bawat lane na show lampas sa kanilang mga first tier tower. Naagaw din yung mga camps. Itong si Aaron talaga sitting pretty lang dito sa may damo. Yup. Fate rewind. Wala, Erpy, medyo kulang pagka finate rewind mo yan. Kasi 10% na lang yung buhay hindi mo na ikakarpentero yung Lods. Zoyo damage na lang. Zoyo damage mga kaibigan. Tignan mo yung tower. Naghihingan low na susunog. Merong burn starter. Bubuhay niya! Nabuhay mga kaibigan ulit yung tower natin sa mid. 100% yung buhay, Magkano kaya yung arawan nito ni Haynor? Mabilis gumawa, Mabilis gumawa. 1K per day. Seriously. Grabe naman ang karpintero natin. Pero, tinulak pala yun! Uy, grabe naman! The Chain CC! And a secured kill against kay RTG. Aray ko po, Kuya Eddie. Wala na siyang fake rewind dito para maligtas sa kanilang tower again. Pero pinagtatahi sila ni Supremo. Hindi na siya makabol sa loob. Ngayon ang target nila dito ay makuha yung ating third tier tower naman in the mid lane. Nawala na yung baby dragon or rather teenage dragon. At sa ngayon, ang Torre ay nasusunog! Aray! Masisira? Hello? Wala na. Pwede sila maghintay. One hit one hit na lang yan. Kumbaga parang fake tower na yan, Erpy. Pag dinaanan niya ng creeps talagang kusa na lang yan, tutok ba? Kaya ang ginawa na lang talaga dito ng Blacklist ay hayaan na lang yan. Let's look at that replay. Unang nawala itong si RTG, binangga sa pater dito ni Chaz at ganda nun. Madali na lang. Kumbaga yung Dharma tsaka yung Zhangfei nga natin dito, meron silang mga displacement skill. Kapag sumigaw rin kasi ang isang Zhangfei, talagang pwede ka matik-tik sa dingding. Ang ating Tempest ngayon sinisimulan na at last hora dito ng Team Flash. Gusto na nilang pumalag finally. This could be it. This could be the last team fight mga kaibigan. The last clash of the game. Kung sakali man na ipili dito ng Team Flash page na i-contest ang ating Tyrant. Pero hindi na kaya mga kaibigan. Napaawat pa sila dito. At sa ngayon, nako, ang laki ng damang
ng Blacklist International. This is sa 6,000 gold lead na meron sila. And what a wow. In terms of yung coordination or yung skills, placement, as you mentioned nga kanina, sabay-sabay talaga nilang chine-chain CC yung kanilang kalaban just so they can secure a kill for this one. Ngayon, may tower tayo. Patay na yung tower natin sa mid. Hindi na yan marirewind kasi pag ni-rewind yan, wala nang mapubuhay. Pero here comes the pain, mga Belkan from Aaron. Damage lang over time. Leaving from Zoe. Short din natin sino mapasok sa loob. Ito na yung last na sinintay natin, mga kaibigan. Napakagandang suntok pero nasa tower sila. Nasa crystal sila dito. So meron silang depensang marino na pwede pang magawa so they can defend themselves. Mukhang ang target ngayon ay Overlord na lang. Yeah, tapos kuha pa rin talaga ng mga resources dito. And all of a sudden, 8k na yung lamang dito. Helmina! Helmina masyadong malalim. Medyo nakatras dito ibang members sa Blacklist International. Patingin nga naman ang salamin. Isa mga salamin lang, mga kaibigan, para magkam sa loob. At yun ang nakita natin. Kaya lang medyo bitin ang nangyari dito. RTG is the last man standing. Meron pang natira sa malayo. Pero Fate Rewind para ay Supremo. Yun nga lang, na-rewind niya rin ang kanyang pagkamatay dito. And the Crystal is the only one left na natitira with RTG. Pero super low yung mga HP dito ng Blacklist International. Binibait nila. Ngayon si RTG, kukunin mo ba to? Kaya mo ba to? Get a taste of our lives, mga kaibigan. Kaya mo nilang makuha, mga kaibigan. RTG, nandiyan na yung mga Gundam Wing, nandiyan na yung mga kanyon para mag-push sa kanilang Crystal and Blacklist International, mga kaibigan.